Si Brother Wendell, andyan na. Okay, Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell from Ozamis City. Good evening, Bro Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Sa lahat, welcome po. Balik sa inyo, Bro Jando. Okay, go ahead, Brother Wendell. Go ahead na, Simulan na Brother tayo. Wendell. Sige na. Okay, paalala lang din pala, may nag-message Recording in progress. May nag-message sa akin ngayon, no? May nagpadala, ito na account, ginamit ang kay Father Darwin. Father Darwin Gitgano nag-message. Ito ang GCash na number na ipinadala. GCash number 09935470011. Nakapangalan umano sa Jarin Fredelia Valencia. Mag-ingat kayo, una mga kapatid, si Father Darwin, di yan nag-message. No? At nagpadala pa siya ng isa pang picture, minisage niya para hingian ng GCash. Sabi niya, mukha akong pandak pero nagpapasalamat ako kay God. Iyon na account. No? Paalala sa lahat ng mga kapatid natin na pag may mag-message gamit ang Facebook na nakapangalan ni Father Darwin, ibig sabihin, hindi yan si Father Darwin. Ginamit lang ang kanyang pangalan, mag-ingat kayo at huwag kayong magpabudol. Dahil alam nyo naman na ang daming mga mambubudol ngayon sa ating panahon. Di lang ang mga nagsisilitawang sikta, kundi grabe talaga, no? Ang mga pambubudol. So, dami nang nag-message sa atin na meron daw nagpadala sa kanila, Father Darwin, na nagmi-message. Mag-ingat kayo sa ganyan. At sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, no, ating sasagutin itong banat ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo kaugnay sa Eucharistia at itong The Revealers na nagkakontrahan daw kami ni Father Darwin. Sa San Mateo Kapitulo 16-18. Una, pakinggan muna natin itong banat ni reaksyon ni Marcoleta kay Father Flavie. Si Father Flavie Villanueva, siya ngayon ang nakatanggap ng prestiyosong award, Magsaysay Award, dahil sa kanyang programang paghilom, ang pagtulong sa mga naulila, sa mga kaso, sa paglibing, at sa pagtulong ng seguridad sa kanila. So, kaugnay sa reaksyon, may taga-revealers nagtanong dito, kung maalala ninyo, ano ang masasabi natin sa pare na nagsabing mga Judas ang mga senador na nagbalik sa impeachment complaint doon sa Kongreso. So ang tinutukoy niya si Father Flavie kung saan nag-react dito at kasunod nito ang reaction din ni Eranio Manalo na ang Eucharistia daw nating mga Katoliko ay kanibalismo.
Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa at narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung labing walo. 18 senador ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tama ba yun? Aba, pag binulungan ng pare, ang galing nitong pare. Orimus Pubiscum, sikula-sikulati eh. Naging Kristo yung tinapay. Naging Diyos pa. Alam nyo, ay narinig ko sa television at nakita yung sagot nung obispong Katoliko na nagdepensa sa Iglesia Katolika. Ano ginawa ng mga apostol? Kinagat ba si Kristo? Hindi. Pero itong mga cannibal na ito, ginawa hong literal. Yun, si Eranio Manalo mismo nagpahayag na tayong mga Katoliko daw ay kanibalismo dahil ginawa nating literal ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At kaugnay naman kay Marcolita, no? Kung malala ninyo, hindi lang si Father Flavi ang nagpahayag na Judas, meron pang mga mambabatas. Pero mas nag-react si Marcolita sa pare kumpara sa mga magbabatas na naunang nagpahayag na una pa kay Father Villanueva. Pero kailangan talaga manindigan ang simbahan. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 113, 114. Inaanyayahan tayong mga laiko at mga kaparian na makipag active talaga sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan. Okay, balikan natin si Eranio Manalo, may rest in peace, no? Na kanibalismo daw ang simbahang Katoliko. Una mga kapatid, tandaan ninyo na ang simbahang Katoliko na inaakusahan nilang kanibalismo, hindi bago mga kapatid. Bakit inaakusahan tayong kanibalismo? Dahil matapos sa konsekresyon sa banal na misa, ang aral natin, ang tinapay at bino ay magiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ayon kay Eranio Manalo at iba pang mga anti-Catholic, kanibalismo daw tayong mga Katoliko. Ang tanong, paano natin sasagutin itong ganitong atake ng mga anti-Catholic? Hayaan na lang ba natin ang ataking ito? Tandaan ninyo, Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Paano natin yan sasagutin? Mga mahal na kapatid, ulitin ko, ang akusasyon sa atin ng mga anti-Katoliko na tayo daw ay kanibalismo, hindi na ito bago. Bakit? Ang mga pagano sa Roma noon, even during the time of Caesar Nero, tinatawag na ang early Christian na kanibal umano dahil kinain daw natin sa pamamagitan ng banal na misa ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, ang banal na misa ay ginawa na noon sa early Christians pa. At ginamit yan ng mga pagano na argumento laban sa atin at kinopya naman sa pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pero tandaan natin mga mahal na kapatid, ang kanibalismo ay kinakain ang laman at iniinom ang dugo noong patay na tao. Di ba? Ang banal na misa
si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, Diyos, hindi siya patay kundi muling nabuhay sa kaniyang kamatayan at siya ay isang living sacrifice. Ang kaniyang katawan, alam natin, ay nasa langit at umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ngunit ang kanyang katawan, Diyos, kaluluwa, pagkatao, ay himalang kasama natin kung saan ipagdiwang ang banal na misa sa buong mundo. Ang pagkain ng kanyang katawan at ang pag-inom ng kanyang dugo ay hindi tulad sa kanibalismo na para sa gutom ng katawan ng tao. Ngunit ang Eucharistia ay pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. So the purpose of the Eucharist is to provide the spiritual nourishment. At malinaw naman ang pahayag ni San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Yun ang natanggap din ni San Pablo, mga mahal na kapatid. Dumampot ng tinapay. So kumuha ng tinapay ang ating Panginoong Hesus at sinabi ng ating Panginoong Hesus, ito. At nang siya'y nakapagpasalamat sa Greek Eucharistias, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. O see? Kung para sa mga anti-Catholic o sa Iglesia ni Manalo, ito'y hindi talaga literal. Ito'y simbolo lang. Asan kaya at anong version na mabasa na yon ay simbolo, mga kapatid? Di yan mabasa na simbolo. Talagang ang ating Panginoong Hesus ang nagpahayag sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 19, na ang kaniyang katawan at dugo na dapat tanggapin natin upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun din ang sinabi sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 30, Kapitulo 11, versikulo 23-24, na ang sabi dito, for I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body, that is for you. Do this in remembrance of me. So, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ipinag-utos talaga niya na ituloy ito. Ituloy ito sa maraming henerasyon. Ang ginawang unbloody manner ng pag-offer o paghandog sa kanyang sarili bilang pag-alala sa kanya. At yan ang katuparan sa Malakay chapter 1 verse 11. Ano ang mabasa diyan sa Malakay chapter 1 verse 11? Ito ang sabi sa hula. From the rising of the sun and even its setting, my name is great among the nations, and everywhere they bring sacrifice to my name. And if your offering for the great is my name among the nations, says the Lord of hosts. So ano daw?
From the rising of the sun even to its setting. Sino bang katuparan? Sa buong mundo, mula sa umaga, tanghali at sa hapon, sa buong mundo ang simbahang Katoliko ay nag-aalay na banal na misa. Yun ang katuparan sa Malakay Kapitulo 1, versikulo 11. From the rising of the sun even to its setting. My name is great among the nations. Kaya mga mahal na kapatid na nagsubaybay sa atin, alam niyo ba na ang standard ng Diyos para tayo'y magkaroon na buhay na walang hanggan. Pero napansin niyo ba yung pang-aasar ni Eranio Manalo sa doktrina ng simbahang Katoliko? Ang pari daw umano, sinasabi ng pari, sikulat sikulate. Yung Latin na sikulat sikulorum, ibig sabihin, yun ay for eternity, ginawa niyang sikulat sikulate. Ni Eranio Manalo yan, ang pangalawang pangkalahatan, tagapangasiwang pangkalahatan kuno ng Iglesia ni Manalo. At maliban diyan sa kanilang atake, ito pa, atake ng The Revealers. Asa mawasa na sa Biblia, nalata sa Biblia, resita sa Biblia, na ang Iglesia na Tonga Apostolica Romana, mao ang Ginoo kay Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, resita sa Biblia. Okay, isa moderator Delutan na siya ng usap na teksto sa Biblia. Kung mabasa ko usap na teksto sa Biblia, muang ko na siya magmili sa debate. Ayaw sa ayaw mo magpalabas si moderator. Dili na yung kaya. Pagkala ko ba asa sila sa Biblia? Sila sa Biblia ba asa sila sa Biblia kabasa na ang Iglesia Katolika Apostolica Romana mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolica Katolika Romana muna Iglesia tugod sa Ginoo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolica Katolika Romana muna Iglesia tugod sa Ginoo. Okay, di kami din ang Roma, di kami din ang Mateo 16:18. Nakasulat sa Mateo 16:18 ang Iglesia Katolika Apostolica Romana. Ang dumaan pinasulat, dumaan ang utana, lain ang utana. Tawag ko ni mo, Reverend Darwin. Sumala sa imo, ang Iglesia Katolika itilayo ni Cristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba ko? Tuban, salamat. Sa Mateo 16:18, wa nanganli ang maong simbahan. Sa Mateo 16:18, wa nanganli ang maong simbahan. Flashback. Yan ang ginagamit ng mga revealers na miyembro ng Iglesia ni Manalo na nagkukontrahan daw ang kami ni Father Darwin. Una, walang kontrahan dahil ang ginamit ni Father Darwin ay yung common version, Mateo 16:18, et ego dico quiato is Petros et soperam Petram edificabo Iglesiam iam, et portain pirinun praebilabot adversus iam. And so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Hindi nila alam na may version na ginamit natin, confraternity na tinawag nilang deception o mano at tampered, mga kapatid. Bakit sinabi nilang tampered? Para magmukhang tampered, ito ang inilabas nila sa kanilang TV. Net 25,
Holy Catholic Apostolic, tampered umano. Pero alam nyo, kung makita ninyo ito na propaganda nila, iba talaga ang hawak ni Parba at ang hawak ko, at ito ang mabasa mga kapatid sa hawak ko. And I say today, ito'y binasa ng moderator, Thou art Peter. Upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yun. Ang pagkakaiba sa ipinakita nila sa TV. Kumpara natin mga kapatid sa TV na ipinakita nila. No? At di na tayo magtaka sa ganyan. Bakit? Dahil alam niyo na kahit nga kanilang aklat, muntik na pasinungalingan sa kanila. Okay. Dahil gustong ipalitaw sa grupo ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na nagkukontrahan daw. Tingnan natin, sino bang nagkukontrahan? Halimbawa, pansinin ninyo. Sa debate ito namin ni Parba, tinanong sinong tao ang nagtatag? Sinong tao ang nagtatag sa Iglesia Katolika? Apostolika? Kailan? At saan na standard referensya mabasa? Sa pagutana, kinsa, Obispo Ignacio, Kanusa, 107 AD, unsa yung gibuhat, Inugang Katolika. So sino daw ang nagtatag? Si San Ignacio, 107. Pero nang inulit natin ang pagtanong. So ang sagot niya, kailan? 325, Konsilyo ng Nicaea. Hindi ba nagsusuwaga na sa sabi niyang si San Ignacio 107 Anno Domini, ngayon naman sa Konsilyo sa Nicaea umano 325? Inuga, Ulong Katolika, Diliman, Konsilyo sa Nicaea. Konsilyo Nicaea. Sige, tingnan natin kung hindi ba ito nagsusuwagan. Ito. Asan mabasa sa referensya na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana? Konsilyo sa Trento, mga obispo umano ang nagtatag. Asan? Sa Konsilyo ng Trento. Obispo, Konsilyo sa Trento, kinsa, mga obispo, o sige po, ginugam ang Romana. Dinagdag ang Romana. Ano bang totoo nito? Napansin niyo mga kapatid? At ito ba? Kinsang tawhana ang katukod sa Iglesia Katolika, kanus ang tuiga, asang dapita, o asa mabasa sa standard referensya, kakilig simbahan Katoliko, tinukod utaw. Sa pagutana, kinsa, mga obispo, kanus 1870, kinsa, mga obispo. Yan. Sino daw mga obispo? Kailan? 1870. Sa Konsilyo sa Vatikano. Sa Konsilyo ng Vatikano. Dito napansin. Kaya nga, pag makipagdebate itong mga INC, ayaw nilang isa publiko. No? Dahil ayaw nilang mapag-aralan ang kanilang mga mali-mali at kontrahang sagot mga kapatid. No? At hindi lang diyan. Kahit na ang dami pang mga pasugo nila nagkukontrahan pag may susunod na debate, maliligo sila sa mga nagsusuwagang pasugo. Halimbawa lang,
Ito, na pasugo. Oh. 1951, page 13 ni Marcelino Francisco. Iglesia Katolika Romana natayo sa pagkakaisa ng imperyo at ng Iglesia sa Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pamamagitan ng taong 527-562. Iyon ang sabi ng kanilang pasugo. Pero ang tanong, hindi ba nagkukontrahan batay sa sagot din ni Parma? Pansinin ninyo mga kapatid. Kaya kung sinabi sa pasugo Hulyo 1951, pahina 13, na ang Iglesia Katolika ay natayo daw noong ika-6 na siglo sa pagitan ng 527-562. Alam nyo ba ano ang sabi? Tandaan niyo ika-6 na siglo. Alam niyo ba anong sabi ng Pasugo Magazine Hulyo 1951? Kailan na itatag ang simbahang Katoliko? Alam niyo ba? Eto mga kapatid, ang mabasa natin sa Pasugo Magazine nila. Sapagkat naitatag ang Iglesia Katolika noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol. Ano ba talaga, kuya? Ika-5 siglo daw natatag ang Iglesia Katolika. Samantalang sa isang Pasugo Magazine ay ang Iglesia Katolika ay naitatag sa ika-6 na siglo. Sa sagot ni Parma, una, si San Ignacio 107 Domini, second century. Napansin niyo ba ang kontrahan na turo nila sa simbahang Katoliko? Kaya nga, sa debate ni Father Darwin, ginamitan niya ng aklat, kung maalala ninyo. Ito, na muntik ng pinabulaanan ni Parba. Ito, balikan natin, Kay imo man diyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika ang pangutana sa mga di nakaunawa dito ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil pinipilit mo na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Mala nining inyong libro Ang tanong, ayon sa inyong aklat, nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro kinsay nagtukod sa ayon sa aklat na ito, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Iglesia Katolika o kanusa? Yun, hiramin sa umano niya ang aklat. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Ngayon, nag-iisip pa si Parba kung paano niya lulusutan ito. Kaya kahit itinuro ko na kung saan mabasa sino ang nagtatag na nagsusuwagan sa unan niyang pahayag, sinabi ko sa kanya yung pahina, yung may bagis. Basahin mo. Binasan niya, Wait. You must have observed this kalagdaan. Nag-isip pa siya paano sasagutin ito. Malinaw nagsusuwagan sa aklat ni Felix Manalo. Number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag. Ngayon, mapansin ninyo, kahit sinabi ko na kung anong pahina at tiningnan na niya at binasa, gusto niyang isauli, gusto niyang
delayed tactic talaga. Nag-iisip pa, naghang pa, no? Kung ano ang pwedeng isagot niya dito. So atong hilingon, tagaan nato ang panahon kung mosugot ba. Sabi niya, saan mabasa? Sinabi ko na kung saan mabasa. Anong pahina? Time is up, time is up. So, marami umano. Saan mabasa? Dahil marami ito. Okay. Okay. So, what is nakibaw silang libro? Sabi ni Father Darwin, hindi pala nila alam ang kanilang aklat. So, merong iba pang pangyayari dito, napansin ninyo mga kapatid. Sa kanila yung aklat na yan. Pero, pag maipit kasi, maghahanap talaga ng paraan. Lalapit siya sa moderator at gusto niyang ipadeklara na ang aklat na yan ay aklat ang may akda Defensor Katoliko daw. So, narinig niyo ba? Sinabi niya, wala nakasulat dito na Iglesia ni Cristo ang aklat na ito. Dahil nagsusuwagan kasi sa kaniyang pahayag. Mukhang kauna-unahang pagkakataon pa ito na tanong sila batay sa kanilang aklat. Ano ang kaniyang delayed tactic? Pupunta siya sa moderator. Time is up. Time is up. Ipadeklara sa moderator na ang aklat na hawak niya ay hindi sa kanila. Imagine, alam nila yan na sa kanila pero naghanap lang ng paraan. Delayed tactic mga kapatid, nag-iisip pa at naghang siguro kung ano ang pwedeng isagot niya. Here is a request. Sir, what is your request? What is your request? Gusto talaga niyang ideklara sa moderator, tulad sa debate namin na gusto nilang ideklara na tampered yung Biblia, itong aklat na naman na ito, gusto nilang ideklara na hindi sa INC umano yan, kundi sa Katoliko. Imagine kung sa Katoliko yan. Imagine kung Defensor Katoliko ang may akda yan. Ipaanong nakasulat sa naturang aklat na ang simbahang Katoliko'y itinatag ni Emperador Justiniano. Nasa pasugo nila yan. At nasa aklat na gawa ni Felix Manalo. Pero gusto nilang ipadeklara sa moderator na hindi sa kanila ang aklat na yan. Napansin niyo, delayed tactic ito. Okay. Ayan, lumipat siya sa kanyang microphone. Kisay magsusulat? Okay. And the relation, the request is granted. Ang limawan ako ang gasulat Defensor Katoliko. So napansin niyo, sabi niya, ang nagsulat umano sa aklat na hawak niya, Defensor Katoliko. So si FD. Dahil, bakit? Nagsusuwagan sa kanyang sagot at sa nakasulat kasi. Ang nakasulat diyan, si Emperador Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko daw. Imagine, kung si FD o Defensor Katoliko, paano niya isulat at patunayan na ang Katoliko'y tatag ni Justiniano na yun ay aral ng INC. Di ba nila naisip yan? Imagine, sariling aklat nila mismo, muntik ng pabulanan. Bakit muntik? Nang ipinakita namin ang author. Ano na naman ang kanyang palusot? Asang pahina? Sabihin ninyo ang pahina. Ito. Ayan. Naipakita namin ang larawan ni Felix Manalo. Ang pangalan ni Felix Manalo ngayon, biglang kumambyo. Anong sabi niya? Asa na pahina? O di ibig sabihin, alam niya na sa kanila yan. Alam niya sa kanila yan.
hinahanap na din niya, delayed tactic, asang pahina daw. Lumapit ako. Lumapit ako sa kanya. Ayan. Ang gihimo karon pag Alam nyo, ang stage na yan, gawa yan ng INC. Gawa yan ng INC. Pero, yung sa amin ni Father Darwin, alam nyo, delikado talaga. Parang sadya talaga nilang ginawa na, sabi ko, mag-ingat kayo dahil baka bigla tayong weak ang paggawa nila sa side sa amin. matuod o dili pagmatuod gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni Ana So, yun. Nag-isip pa talaga siya kung paano niya sasagutin. Very categorical question ito. Ang tanong, sa aklat na yan, ang inyong nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador sinabi sa inyong aklat na si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. So, sang-ayon ka ba na si Emperador Justiniano ang sinabi sa inyong aklat? Pansinin ninyo. Paano iniiwasan ni Parba dito? Ayan. Sabi niya, lumang tugtugin na yon. O, ano ang bagong tugtugin kung luma na yan? Di ba ang tanong ni Father Darwin, very categorical mga kapatid? Sang-ayon ka ba na si Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko ayon sa inyong aklat? Dahil kontra yan sa sabi niya na si San Ignacio. So ang tanong niya, lumang tugtugin na. Yun ang paulit-ulit ni Parba. Di niya sinagot kung sang-ayon ba siya sa nakasulat sa aklat na muntik na niyang pabulaanan. Ito ang sagot. Ayon sa hula sa Biblia. Tinanong ba yan ni Father Darwin ang kaugnay sa hula sa Biblia? Napakalinaw naman, iniwasan talaga. Nahirapan siya paano lusutan yung kontrahan na pahayag na yan. Kaya nga, gusto niyang dalhin sa hula sa Biblia. So imagine, gawa 2028, umabot na siya. Ang tanong, napakalinaw yon. Sang-ayon ka ba na nakasulat sa inyong aklat na muntik na niyang pabulaanan si Emperador Justiniano? Kaya mga kapatid, yon. Ito ang debate nila ni Father Darwin Gitgano na nagdala at nag-convert din ng mga kahit abogado pa na INC member ang yumakap sa simbahang Katoliko. So, sino ngayon ang nagkontrahan? Yung ipinakita ng The Revealers, malayong-malayo lang yan. Kumpara sa kanilang Pasugo Magazine at sa sagot ni Ramel Parba sa cross-examination. Kaya sana ito'y magiging gabay sa lahat, lalo na sa mga nagsaliksik sa katotohanan. Balik natin sa inyo, Brad Jando.